Classic, authentic, at para sa mga OG foodies na tulad ko, walastik! Ayun, nahulog na. Literal. Falling off the bones, baby. Yan ang mga recipes na pinagsama-sama natin in this classic lutong Pinoy special na nagdiriwang sa ating kultura, tradisyon at pagkakakilanlan. Ang galing nung nagluto, napakasarap. Nagpaluto talaga ako ng tinola para sa'yo. It's a 300-year-old Filipino dish na nabanggit pa sa mga obra ni Gat Jose Rizal. Ang una sa ating classic lutong Pinoy special, tinola. So, we brown our meat. Lagay din natin yung tipak natin ng luya. Then slice na lang din natin yung ating papaya. Ito kung hindi nyo trip, sa akin naman nilagay ko lang to just to give a different flavor and more for presentation, yung ating red bell pepper. So once na na-sear na natin yung ating pato or bibe, ito na yung ating stock. Timplahan natin ng patis. And yung ating tanglad. So pakukuluin lang natin to on medium heat. Actually more of simmer. And then saka natin ilalagay yung iba pa nating ingredients. Balikan natin to siguro more or less mga after an hour and a half. So ito na. Check natin yung laman ng ating pato. Yan o. Ayun, nahulog na. Literal. Falling off the bones, baby. Pwede na tayo maglagay ng ating papaya. And then, sasabay na natin dito yung buli or patani. Habang kumukulo siya, may apoy pa, lagyan na natin yung ating bell pepper. Ganun lang kabilis. Pwede nating patayin at pwede tayo mag-serve. Oras na para sa isa na namang edition ng Fresh Farm Facts. This week, ang mga food explorers naman ang bibigyan ko ng pagkakataon na magbahagi ng kanilang tips. Paano nga ba sila nagtitipid sa panahon ng krisis? Si Marizelski Fernandez ay nagda-diet para makatipid. Less kanin at more protein. Si Kit Carpio ay gumagamit ng induction stove sa pagluluto para makatipid sa gas. Para kay paring Raisin Reyes, kung possible, isang lutuan na pang maramihan ang diskarte niya. According to Pinoy culinary icon Claude Tayag na siyang may akda ng The Ultimate Filipino Adobo, not a single adobo dish is the same as the other. Every generation creates their own tradition, and food connects generations. Kaya naman kahit classic Pinoy dish ang adobo, kanya-kanya tayo ng interpretasyon sa pagluluto. Para kay John Vic de Guzman, health reasons ang dahilan kaya ang kanyang choice of protein for his adobo dish ay tofu. Natikman ko siya somewhere and nirecommend sa akin ng co-actor ko. And ang masasabi ko dito, bukod sa masarap na, healthy pa. Yan, itatabi lang muna natin tong bawang. Kasi may bawang na gagamitin natin for marinate and may bawang naman na gagamitin natin for fry. Dito naman tayo pupunta sa mushroom. So kukuha lang tayo at ipe-press natin. Tsaka natin hihiwain pero hindi natin itatapon yung pinagbabaran or yung sabaw ng mushroom natin kasi gagamitin din natin siya mamaya sa panlasa. Next step, which is hihiwain na natin yung ating tofu. Ngayon, ilalagay na natin ang tofu sa ating container kung saan ilalagay na natin ang ating soy sauce. Lagyan din natin ng vinegar. Idadagdag natin syempre ang 4 na pirasong dahon ng laurel, yung ating kalahating minced garlic, and syempre ang black pepper.
Hahalu-haluin lang natin. Itong kaninang pinagpigaan natin ng mushroom at yung sabaw niya, ihalo natin para mas maging malasa siya. Marinate natin for about 30 minutes to 1 hour. Same pan. Ito na ang pinakahinintay natin. Susuti tayo ng onion. Add naman natin tong ating mushroom. Sauce na ginamit natin kanina nung minarinate natin yung tofu. Adobong tofu with mushroom. Masasabi kong talagang masarap. Solid. Para naman kay Aaron Villena, ang nagpapalinamnam sa kanyang adobo ay lime soda. Yan. Ito, hintayin lang natin until mag-golden brown yung pork natin para talagang masigurado natin na maluluto yung meat. Medyo golden brown na, so we'll put the soda and the soy sauce. Pepper and salt. Siyempre yung dahon ng laurel. Lagyan natin ng sili. Pana natin. See you in 30 minutes. Okay. Ayan. Tuyo na ang ating soda adobo. So, pwede na natin siyang patayin at plating na natin. Tirahan diet ko nito, guys. Ang version naman ng chicken adobo ni Allen Ansay, nagbibigay pugay sa kanyang lola na taga Bicol. So hello mga ka-food explorers. So ngayon, ilulutuin ko na yung pamanang pagkain sa akin ng lola ko, which is tinatawag namin itong adobado ala Bicol. Actually, madali lang naman to. Para lang siyang adobo, pero yung twist niya, meron siyang gata. Sinimula ni Allen ang kanyang adobo by sautéing his aromatics. Tsaka niya hinalo ang manok na tinimplahan niya ng paminta at asin. Iba yung iba, pag nagluluto sila, inuuna muna kunwari yung toyo, yung ano. Pero yung lola ko, sabay-sabay na nilalagay na lahat. Tansya-tansya na lang, kung tawagin ba. Siyempre, hindi perfect yung toyo kung walang suka. Dahon ng laurel and paminta. Ilalagay na natin yung gata. So ito na yung magiging sauce niya. Yung sili kasi, depende kasi sa kakain. So ang ginagawa ng lola ko, hindi muna siya nihiwa-iwa, nilalagay siya ng buo. Para pag kumain ka, paglagay mo sa plate, nasa sayo na lang. Kaya hintayin lang natin siya for mga 5 minutes lang to. Medyo lulutuin lang natin yung gata. So ayan, luto na ang ating adobado ala Bicol. Ang galing nung nagluto, napakasarap. Mechado, afritada, menudo, kaldereta. Magkakaiba man silang putahe, may isang sangkap na nag-uugnay sa kanilang itsura at lasa, ang tomato sauce. As our classic Lutong Pinoy Special continues, savor the flavors of tomato-based dishes. Pero bago tayo magluto, let's set the record straight. Kaldereta, merong liver spread. Afritada, tomato-based na may patatas, carrots. Ganon din naman yung iba bang natin nabanggit. Menudo, may hotdog, yung iba may pasas. Mechado naman, ang pinakamadaling ma-differentiate kasi mas darker yung shade nito. Tipak-tipak ito. And ang marination kasi nito is toyo at kalamansi. Ngayong nakapag-review na tayo, we can proceed with our first dish, mechado. So we have our chunks of beef. Kagaya ng sabi natin, soy sauce, and calamansi juice. So we're just gonna massage yung ating meat. Kukot lang natin doon sa ating calamansi and soy sauce marinade. Ideally, you'd wanna marinate this for at least 3 hours.
Siyempre, onions. Then yung ating garlic. Hot pan. Sear muna natin yung ating beef meat. Lagyan na rin natin yung ating sibuyas. Tsaka bawang. So pepper. Lagay lang natin yung tomato sauce natin. And we will bring this to simmer. Tapos prepare na rin natin yung iba nating gulay. Laurel. Konting asukal. At syempre, yung natira pa nating marinade. So we'll just simmer this, slow cook this. Since beef cut ito, more or less mga 1.5 to 2 hours natin siyang palalambutin. Balikan natin, saka natin ilalagay yung mga gulay. Kamote. Sama na rin natin yung ating carrots. Our bell pepper. Pwede tayo mag-serve? Na-defrost mo na ba ang baboy galing sa ref? Perfect! Because next up, gagawa naman tayo ng afritadang gulay at baboy. So habang binabrown natin yung ating kasim, tayo na't maghiwa ng mga panggisa. Sibuyas. Kamatis. Season natin ng patis. And yung ating tomato sauce. Buhusan lang din natin ng stock. So hayaan lang natin ito mag-simmer hanggang lumambot yung karne. Prepare na natin yung ating kamote. Yung ating bagyo beans naman. Ayan o, naglalaro na yung sarap nung lambot ng ating taba. Perfect para ilagay na natin yung ating kamote. This would cook siguro 6 minutes. And then ihahabol na natin yung iba pang gulay. Yung ating baggy beans. So luto na yung ating baboy, yung ating kamote, tsaka yung ating bagyo beans. I-finish lang natin with our pechay. And finally, here's a version of menudo na ipinagmamalaki ng mga Caviteño. Pag tinitingnan ko yung ingredients nila, I mean, it's the same with other menudos na kilala ko. But since pag piyesta dito, matik yan, may nakakarating sa aming menudo. So, I thought of siguro doing my own version. So, nagawa tayo ng menudong imus. So, we have here our cube na pork. Lalagay lang natin yan dyan. So, we're using kasim. Pero kung gusto niyo ng mas balanse yung taba at saka yung meat ratio, pwede rin kayong gumamit ng pork belly or pigi rin kung gusto ninyo. And then yung ating mga panimpla, our soy sauce, banana ketchup. And pambalanse natin doon sa tamis na meron doon sa banana ketchup natin, lagay na tayo konting medyo asim-asim na ingredient, which is yung ating tomato sauce.
Susunod natin yung ating atay. And then, kasama ko na rin yung hotdog. We will set this aside kasi mamaya pa natin sila ibabalik pag tatapusin na natin yung dish. Lalagay lang natin yung ating carrots at patatas. We can set this aside. So ito na yung totoong aksyon. Iluluto na natin yung binabad or minarinate natin na karne. Unahin natin yung ating sibuyas, bawang at celery. Next up, yung ating karne. Lagyan na natin ng tubig or kung meron kayo nakatagong stock dyan, better. And then mas marami pang tomato sauce. And then, paminta of course. At para ma-rehydrate yung ating raisins, ilalagay ko na yung iba dito sa part na to. And we will finish our dish by adding in yung ating liver spread. Ibabalik na natin yung parang pinaka-garnish natin, yung iba pa nating components. Ilan sa mga patok na pinag-uusapan ng ating mga food explorers online ay authentic Ilocano dishes. Kaya naman gumawa tayo ng isang special yampaylation ng masasarap na pagkain galing Ilocandia. Unahin na natin ang pinakbet. May mga key elements kung ano yung nagpapa quote-unquote authentic. So para dun sa mga purist ng Ilocano cuisine, ito po yung para sa inyo. Correct nyo ako kung mali ako, agree rin kayo kung tama ako. Kailangan kapag nag-i-Ilocano pinakbet ka, ang pinaka-critical dyan is yung pangpalasa. Hindi tayo gumagamit ng alamang or bagoong alamang. Ang ginagamit natin, bagoong isda. So, isa yan. Pangalawa is hindi tayo gumagamit ng kalabasa. So, Tagalog version daw yon, Tagalog interpretation yung pinakbet na may kalabasa. Sa amin, any other root crops kagaya ng kamote. So as far as I know, yun yung mga key characteristics ng, again, air quotes, authentic Ilocano pinakbet. For this recipe, naghiwa lang ako ng kamatis at nagpitpit ng luya. Sunod naman ay sibuyas, which is an optional ingredient. Naghiwa rin tayo ng ampalaya, kamote, talong, okra at palang. So ready na rin yung ating palayok. Unahin natin syempre yung ating kamatis. Lagay natin yan sa pinakailalim kasi we're building flavors, so we're layering the ingredients. Lagay na rin natin yung ating luya at ating sibuyas. I would prefer na haluin natin ito kasi lahat naman sila nasa ilalim at saka ito yung aromatics natin. Yan yung para magdadala nung lasa nung magiging pinakasarsa ng ating pinakbet. After nyan, yung ating kamote, since ito yung pinakamatagal maluto sa lahat ng ingredients natin. Next up, yung ating talong, ampalaya. Halo lang natin pareho. Then next up, yung ating okra, yung ating palang or sigarilyas, yung ating sili, at syempre, yung ating bagoong isda. Tatakpan lang natin to ng dahon ng saging, and then after nyan, sasalang na natin. Our next Ilocano sampler ay galing naman sa dalawang versions ng Poki Poki na ibinida namin ni Chef Richard Gomez sa aming cooking collab. Talong natin, syempre kailangan natin tusukin para magpan yung air niya.
pag i-grill natin. And aside from that, mas madali makaka-penetrate yung heat doon sa loob ng ating talong. Yes, chef. Naaamoy ninyo kung ano yung kwan. Siyempre, smoky siya. Yung kailangan talaga sa poke-poke, yung smokiness niya para maging masarap. Put your grilled eggplants sa isang container na pwede mo takpan. Kung meron kayong kaldero na may takip, perfectly fine. Pag wala naman, gusto nyo gumamit ng bowl, use a plastic wrap. Basically, the purpose of this is para pag naglalabas siya ng steam, the way niyang i-release naman yung balat ng ating eggplant, which would enable us to peel off yung charred na part niya while preserving yung smoky aroma na infused doon sa ating eggplant. Sunod nating balatan at hiwain ng sibuyas. Tapos tagtarin ng bawang. So, isosaute lang natin yung ating aromatics. Of course, yung ating tomatoes, onion, tsaka garlic. Then hayaan lang natin to hanggang almost madurog na sila. Cut na po natin into chunks. Pag nakat na natin yung eggplant, lagyan natin ng egg. Tapos, i-mix lang po natin. Lagyan natin ng salt for the taste, saka pepper. Maglagay tayo ng bawang. Onion. Kamatis, tomato. Susute lang natin lahat. Para mas lalong sumarap yung minuto. Since we are turning our grilled eggplant into a soup, yan, makikita nyo hindi linis na linis yan. Hindi natin totally tinanggal yung mga charred na skin ng eggplant only because I want the broth to be infused with a deeper smoky aroma. At this point, okay na ako dun sa base ng aking soup. Kung mapapansin ninyo, makapal pa yan. Mamaya, gagamitan pa natin ng ibang liquid yan. So, let's just set this aside to cool down. Tapos, magpo-poach naman tayo ng ating itlog. So, for our parang pinaka-garnish, we will be using poached egg. Pagkatapos na masute na yung mga tomato, garlic, and onion, ilalagay na natin yung eggplant, tapos yung egg. So, nagsisimmer na yung ating water, yung ating egg. We'll put it in a bowl first. Some acid, swirling motion. Wrap natin yung egg. Ayan, so malapit nang maluto yung poke-poke natin. Ayan na siya. Nakikita nyo, nagsiset na siya. Dadagdagan pa natin ng stock yung ating poke-poke base. Ito yun actually, yung gagamitin natin. So, the reason why yun yung gusto kong gamitin para may konting acidity because of the vinegar na nilagay natin doon sa ating poaching liquid sa ating itlog. We're just going to use blender para magkaroon lang ng smooth consistency yung ating soup. And pwede na tayo mag-plate. Ngayon, magpe-plating na tayo. Siyempre, kailangan natin ng edible flowers para naman sa garnish natin. Ito yung poke-poke ng Ilocos. So na-blend na natin at nakuha na natin yung consistency na prefer natin. Pwede tayo mag-serve. Barbecue, fried chicken at spaghetti. Ito yung mga handa na palaging present sa tuwing may okasyon sa tahanan ng mga pamilyang Pilipino. As we conclude our classic Lutong Pinoy Special, mag-ikot naman tayo sa iba't ibang lugar sa Maynila. At unahin nating hanapin ang masarap na fried chicken. Para sa ordinaryong Pinoy na walang oras magluto, Kanto Fried Chicken ang pinaka-accessible. Yung yung lasa daw, magugustuhan nila eh. Kahit doon sa kasama, isa lang kami ng amo no dati, sasabihin sa customer nila, mas maganda daw yun sa akin. Yung timpla. Sa bandang Santa Cruz, Maynila naman, hindi magkamayaw ang pila sa fried chicken stall na Just Fry. Bakit kaya? Nakita po kasi namin sila nag-viral sa FB. No?
Kasi nga po yung manok daw po nila juicy. Sabi ko sa kanila, siguro mamabablog ka kasi masarap yung timpla ng chicken mo. Sa totoo lang, sobrang rin kami, amazed kami. Thank you kami sa lahat ng vlogger na pumunta. Samantala, isang restaurant naman sa Quezon City ang may fried chicken na boneless na. Mas pinalaki pa. Nag-iisip kami ng bagong pwede namin ma-serve sa inyo. Kasi usually, ang chicken natin may buto. So, ang ginawa ko, nagkamap ako ng chicken na wala ng buto. Tapos, ganun kalaki, pang family yung size niya. Tapos, talagang good for 3 to 4 talaga yung target namin eh. Another Pinoy handaan staple is the smoky goodness of pork barbecue. At pagdating sa ihawan, hawak daw ng 2 barbecue queens ng Pasay ang corona dyan. Ma'am Susan, ilang taon na po kayong nagnenegosyo sa pagbabarbecue? Siguro mahigit na mga 25 years. Ako nagtitinda ako, almost 60 years na, isa palengke. 60 years? Yes. Nagsimula ako sa karne, sa baboy. Okay. Tapos nung bandang huli, naluan ko na ng barbecue, lahat-lahat, gano'n. From one reyna ng barbecue sa Pasay to another, kasama natin si Ma'am Danica. Ma'am Danica, kayo po ang representative ng isa pang original na reyna. Mami Doray po. Si Mami Doray, mas nauna ng kaunti kay Ma'am Susan. Since 1969 daw po. Maging tapat sila sa customer. Tapos syempre, pag suki mo, alagaan mo. And finally, mapapata o matanda, siguradong mawiwili kapag hinainan mo ng spaghetti. Prepare lang natin yung ating carrots. Meron din tayong celery, onions, tsaka garlic. So nakapag-mise en place na tayo. Lagay lang tayo ng konting oil. Lalagay lang natin yung ating miripwa, carrots, our celery, our onions, saka yung ating chopped garlic. Season na natin ng ating salt. Lagay tayo paminta. Susunod ko na yung ating tomato sauce. So at this point, okay na yung ating sarsa. We are about to finish it by adding yung ating hot dogs. And ito yung magpapatamis doon sa ating sauce, condensed milk. Actually, itong recipe na to, something na hanggang sa hotel, bit-bit ko rin. Ito rin yung parang pinaka naging standard recipe namin. Especially for mga events na may mga bata akong bisita. So, ready na yung sauce natin. And then, yung noodles na lang. And then habang bumubulwak siya, season na rin natin. Now for this, I'm gunning for dagat level na alat para mas may ma-absorb pang flavor yung ating noodles. So eto na. Pwede na mag-serve.